Shout out sa ating mga supporter. Yung supporter. Seryoso shout out sa ating mga kapwa OFW, Amerika, Canada, Pilipinas o saan mang panig man ng ating mundo ngayon kayo. So dito sa amin ay okay naman, pero ito trabaho konti. Habang wala pang oras ang namin dito, vlog muna tayo. Gawa lang ako ng reaction dito kay Chavit Singson tungkol dito sa kanyang hinanakit dito kay Bongbong Marcos na tinulungan niya nung panahon ng eleksyon. Pero itong bandang huli na, nagka-Alzheimer daw, di na nakaalala dito kay Manong Chavit Singson. Samantalang parehas naman to silang mga taga Norte at isa pa mga parehas Ilocano. Ito si Manong Chavit, sama ng loob, sinusuka tuloy si Bongbong Marcos. Ito, pakinggan natin yung niya. Ito yung interview niya. Medyo segue lang ako, Gov. Kung yung mamarapatin, medyo personal ang dating nito. Dahil mukhang may tampo ka raw kay Pangulong Marcos. Sismuso tong si to May tampo ka raw kay Pangulong Sino nga to? Hindi, Sino nga to? Sandali lang Kasi bagong labas lang nagpunta sa Japan. Hindi, sumama ko, gaya nung panahon ni President Duterte, sumasama ako. Mas kinasa audience ako, binabanggit ako Doon naman, nasa presidential table kami. Binanggit na lahat yung mga nandun. Tapos, sabi ni Congressman Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Tignan ako, hindi ako, parang tinabla ako. Tinabla talaga yun. Overseas workers sa Japan. Parang, ba't ganun si Presidente? Parang tuloy na pahiya pa pala sila doon sa Japan. Sinabi na nga ni Sandro Marcos na nandito si Governor Chavit Singson, pero hindi pinakinggan. Tinabla nga, hindi lang tinabla, pinapahiya pa. At saan pinapahiya to? Sa Japan, mga OFW. Nakasuro naman kayo. Di ba bastos yung ganun, sabi nila. Hindi mo na lang pinansit mo. Hindi, okay na. Ang aga doon tapos lang eleksyon. So, fresh. Dapat nagtampo na ako. Hindi wala naman akong Pero ako nga, pag-ipag-appointment ako ngayon, wala na. Noon, araw-araw magkatama kami. Talaga? After yung Japan trip, Gov, hindi ka na rin na-entertain para makausap? John Ibanez pala to, at saka si Jodette Estrada Larino. Ito yung host dito sa DWIZ. Na-insulto talaga si Manong Chavit Singson. Tsaka nila pinapansin daw hanggang ngayon Wala ako doon bago lang. Alright. Wala naman ako sa Sismuso. Ito si John Ibanez. Lahat nagtataka. So, out na ako na pag magtampo, pero binaliwala ko na rin. Ang ko lang, gusto kong makausap dahil siyempre, presidente ako ng Mayor's League. Maraming kailangan ng mga mayor, so kailangan ko rin makausap. Nagipag-appointment ako sa appointment secretary niya. Sabihin namin, agad-agad, wala. Personal secretary niya, wala. Special assistant to the president, si Dameo, wala rin. Anak mo. So, tablado nga. Okay lang. Okay lang. Parang hindi naman okay mo, Gov Hindi nga. Kung saan ang igagawin mong effort para makausap pa? Tatry ka pa ba ulit? Hindi na siguro. Hindi na siguro? Ayaw pa naman sobrang na pinagpipilit ko pa sarili ko. Nagtampo. Alright. Pero mukhang ang binabalinggit ng, syempre, normally, sasalagin ng Malacanang ito. Mukhang hindi naman daw gano'n ang insidente. Baka lang daw talagang busy ang Pangulo para magkaroon ng appointment sa inyo. Busy daw. 4 na taon na siya Bilis nga naman ng panahon, Gov, 4 na taon na lumipas. Sorry ibig mo sabihin, sa loob ng 4 na taon, hindi ka pa rin sinasagot sa katatawag mo? Hindi pa. Yung private secretary na kausap ko. Opo. Yung special assistant to the president na kausap ko. Yung private
press secretary niya, sabihin ko, wala rin. So, kung nakalimutan ako, ayaw ko naman ipagpilit sa sarili ko. Okay. May isa pang pwedeng maging daan. Go, okay lang ba? Si First Lady. Nag-usap na rin kami noon, pero wala rin mga nangyari. Anong klaseng pamilya to? Alright. So, hindi... Kailan ko mabait? Naman sila dati. Pwede nga pa pa rin sila, pero sila baka hindi na. Ako kaibigan. Okay. Pag binabanggit bang nagkaroon ng Alzheimer, kasama ba yung pagkakakalimot, Gob? Tindi na to, Alzheimer. May Alzheimer yata eh. Kalimutan lang. Tawa ng tawa to si John Ibanez. Governor Luis Chavit Singson, makakalimutan? Yes. Alzheimer eh. Ha? Nabanggit mo lang si Manong Chavit, sino ba naman hindi nakakilala kay Manong Chavit? Alright. Sabi nga Manong Chavit, no? Anyakit din ay apo manan. Aha, Ilocana. Bakit Tagalog naman? Hindi naman intindihan? Paano po ako taga Ito. Araneta, Pangasinan. Bakit gano'n? Yun lang naman yun sa atin na Manong Chavit, pagka Ilocano ka gano'n. Pinahirapan. Gusto sasama sa vlog. Anyway, tama rin po ba itong nabanggit na after the incident, after nung tila pagkakakalimot sa'yo, tama ba na kinote ka na hindi mo na susuportahan ang pamilya Marcos? Hindi na. Hola. Alright. At sino na po ang Hindi na. susuportahan ng Governor Chavit? Duterte. Ay! Linaw? Green no? Hanggang sa 2020. Green to, ha? Ni Manong Chavit, ano? Kailan ito pula? Kaya sinisira nga nila ngayon si Vice President Sara. Yung issue dyan, yung confidential fund. Oh, ayan. Lahat yan, pati presidente may confidential fund. Ah! Hindi ino-audit yan dapat. Ba't siya ino-audit? Right. Confidential nga yan eh. Lahat. Ang nagkakaroon, hindi naman lang... Sara na, pati suportahan niya. presidente At mga ibang ahensya ng gobyerno may confidential fund. Hindi ino-audit yan. Opo. Go. Laglag na si Marcos, ha? Ewan ko kung mali ako. Flashback ko lang ha, with your indulgence sa ating Juday. Sige po. Nung bago mag-eleksyon, natatandaan ko, kung matatandaan mo, na-interview kita nung nasa kabila. At tinanong kita, gaano ka katiyak na mananalo si Bongbong Marcos? Hindi pa siya presidente na nun eh, bilang presidente. Ang sagot mo, siguradong sigurado kang mananalo. Tama. Sinundot ko, paano po, Governor Chavit, kung hindi mananalo si Bongbong Marcos bilang presidente, anong gagawin mo? Natatandaan niyo po yung sagot niyo, Gov? Oo. Ano daw? Siguro ko, dahil ako presidente ng Mayor's League, nag-report sila sa akin lahat. Apo. Trabaho lang. Nahiya na nga ako sa mga... Ang dami ko lang kumbinsi. Pati mga governor dahil lagi. Apo. Pero kung matatandaan niyo or nakalimutan niyo, Governor Chavit, nung tinanong ko sa inyo na paano pag hindi nanalo si Bongbong bilang Marcos, ang sinagot niyo, mawawala ako sa Pilipinas. Aalis ako sa Pilipinas. Mali ko ba? Andun niya, suporta niya. Ano gagawin mo? Malupit ang suporta nito nung panahon ni Bongbong Marcos na tumakbo pala si Bongbong Marcos. Ito siya. Ito si Chavit Singson, ang yaman nito. Mayroon itong mga ka-aeroplanuhan dyan. Yung mga asset ito ginagamit malamang ni Bongbong Marcos. Pero kaya lang, sa kasamaang palad nga nito ay hindi na siya pinapansin. May Alzheimer na nga daw eh. Ay nako, makalimutin na, naglalaro na ng e-back ni Bongbong ah. Ganyan yung may mga matanda ng walang... Alright. Okay. Baka naman, Manong Chavit, pwedeng time heals all wounds. Oo, Natipong ganun. 2028 pa naman. Kasi Manong Chavit na pwedeng... Anong sagot? I think it's too late. Too late. Matagal na. Naku, ayaw magpasuyo. Okay. Hindi pwede suyuin si Chavit. May diabetes, mahirap nang maghilom ang sugat. Tama ba yung governor? Oo. Tama yan. Right. Pero may singit lang ako. Kasi Manong Chavit, di ba, tinutulungan nyo nga yung transport sector, na... Iba na to ha, ibang na to. Dito. Ugali pala talaga ni Bongbong Marcos. Kahit tinutulungan na siya ni Chavit Singson, Governor Chavit Singson, hindi pa talaga niya naalala yung tulong nito pala. Pag nakaupo na siya, wala na. Si Chavit Singson to ha.
natulungan ni ni Chavit Singson to si Bongbong Marcos. Si Pangulong Duterte. Anong naitulong ni Pangulong Duterte sa mga Marcos? Pinalibing yung tatay nila sa libingan ng mga bayani na matagal na nakaprosen. Yung si Ferdinand Sr. Naka-freezer na lang yun. Naka-frozen ba? Ginawang ice cream. Nagpinalibing ni Pangulong Duterte. Anong ginawa nila kay Pangulong Duterte ngayon? Hindi na rin tinupad yung dati na hindi sila magkipag-cooperate sa ICC. Anong ginawa? Pinadeport. Pinadala dito sa Dahig. Ganon talaga palang ugali nitong si Bongbong Marcos. O mga Marcos ba talaga? Di natin alam kung lahat ng mga Marcos ganito eh. Ang kakapal lang mga mukha pala talaga nito. Ito si Chavit Singson, taga Ilocos din to, Narvacan. Pero, tinabla sa kanyang kababayan na mga taga Ilocos din. Na nagiging presidente na, hindi na siya lumingon sa tumulong sa kanya. Ang sama nito Kasi hindi ka naman magiging presidente dyan kung hindi rin dahil dito sa mga sabi ni Chavit Singson, siya yung dating presidente ng mga Mayors League. So malaking tulong yun kay Bongbong Marcos kasi presidente si Chavit Singson sa mga mayor. Makukuha talaga niya yun ng suporta kay Bongbong Marcos. Bukod pa sa suporta sa mga Duterte, yung mga iba pa palang ito, ang lakas Pero kaya lang, ganun talagang buhay. Mayroon talagang taong nakakalimot. Wala pang wala pang 4 na taon, nilimot na. May sakit nga daw At itong sakit na to, maraming tinamaan na ni Bongbong Marcos kasi unang-unang tinamaan nito si Pangulong Duterte. Nakipag-deal ka niyan kay dating Governor Chavit Singson. Ito, ang yaman yan. Ewan ko ba kay Governor Chavit Singson, talagang lumod, na ba talaga to siya sa mga ganyang mga iniistaw kasi dati si Pacquiao, Joseph Estrada, nagkabangayan din to sila. Itong gawa noon sa impeachment din yun. Itong si Pacquiao, rin sila. Pero nagkaayos naman yan sila. Ito si Bongbong Marcos, ewan ko, magkaayos din yan kasi si Chavit palagay ko hindi naman ito nagtatanim talaga ng galit Kaya lang, nakapagbitaw na ng salita na hindi na siya suporta dito kay Bongbong Marcos. Dito na siya kay VP Sara pagkakandidato sa 2028. So, ang laking bagay yan Chavit Singson, susuportahan si VP Sara. Ang laking bagay yan, sabihin ko sa inyo. Unang-una, may makinarya yan. Bukod sa pera, may mga mga asset yan. Sabihin natin, Chavit Singson lang yan. Ano ka? Matindi yan. Kung natandaan nyo yan to si Chavit Singson, first time ang Pilipinas nakapag-host ng Miss Universe dahil dito sa kanya. Gumastos siya noon. Hindi nga siya kumita noon Gawa lang, ang lang sa kanya talaga, makilala ang Pilipinas. Sa mga turismo ba? Makilala rin sa mga kagandahan ng mga Pilipina kasi ang Pilipinas naman kasi pagdating sa mga ganyan, mga kontis-kontis ng mga pagandahan, hindi naman talaga tayo nangungulilat. Pero itong si Bongbong Marcos, ang kanyang tulong, wala nang saysay kay Bongbong Marcos. Tinabla na pala ito ni Bongbong Marcos si Manong Chavit. Ang 2020 nagbitaw na ito ng salita. Palagay ko pag nalaman to ni Bongbong Marcos, baka agapan to niya. Bati na tayo kasi 2028 meron akong kandidato, di mo susuportaan. Ito nakapagbitaw na nasalita na si VP Sara ng susuportaan by 2028. Okay, one down. Alam na natin kung sino pa yung nagiging hayagan ng susuportahan si VP Sara sa 2028. Kaming mga OFW, kung wala naman talagang para sa akin, kung naghanap ako, kung bukod kay VP Sara, pero wala, kay Tulfo ayaw ko yan kasi wala yan ang ko lang yan is mga Bongo, basta yung may mga talaga, may mga vision ba sa mga Pilipino, vision sa mga OFW. Si VP Sara naman kasi pag sabihin natin na mga may pananaw talaga, nakikita ko talaga siya na hindi lang buong Pilipinas ang niya ngayon. Pati mga OFW sa mga ibang bansa, nag-ikot siya Di ba nakikita natin?
Itong time na to, nandito sa Europe. Natural yun kasi binisita yung tatay niya kasi nakulong na eh. Kahit sino naman siguro yung tatay nakulong, di puntahan mo talaga yan. Kahit mga nakulong yan, halimbawa sa droga. Ay, nabanggit ko na naman. Na nakulong yan dyan sa City Jail, papuntahan pa rin yan. Kung anong mga araw ang pwedeng dalaw dyan, pupuntahan pa rin yan. Ito pa kaya, na anak siya. Wala na nga silang dito sa gastos nila. Gastos pa lang, pamasahe pa lang. Sarili nila yan. Pero ang sabi, ito sa mga bodyguard niya, yan daw ang binabayaran ng gobyerno. Yan ang sabi ng spokesperson niya, na yan ang bayad sa gobyerno. Parang, ang hindi lang pera ng gobyerno ang ginagastos, yung sa kanila mismo. Basta hindi official na lakad. Yan? Sariling bulsa niya yan. Pero kaya lang, may bodyguard yan. Yung bodyguard yan, yun ang ginagastusan ng gobyerno. Sana naman, wag naman magdala ng sangkatirbang bodyguard si VP Sara. Palagi ko hindi naman din karami ang bodyguard niya ang dadalhin niya. Pag kanya, alam naman niya kung gaano kagastos din pag nag-abroad ng sasakay ka ng aeroplano. Hindi natin alam kung saan siya mag-economy ba. Hindi naman mag-economy yan, sigurado. Posible mag-economy yan. Hindi pupunta dito sa Europe mula Pilipinas halos 17 hours ang flight niyan. 17 hours talaga. Pero pagka anuhin mo yan, sumahin mo, 24 hours ka makarating. Mula dito sa Europe, pauwi ng Pilipinas, pabalik dito sa Europe. Counted mo lang yung 24 hours mo, pero sa flight mo, nandyan yan. 16 hours to 17 hours yan. Tapos, pamasahe, depende pa yan sa airline, depende pa yan sa mga schedule mo kung medyo dikit yung pizza mo sa pag-alis mo. Mahal ang ticket niya. Pero pag may allowance pa, bago ang taon o ilang buwan pa lang ang flight mo, medyo mura-mura. Wala namang promo pag international flight. Talagang kung ano yung rate ng mo, yun talagang babayaran mo. Sabi ko nga, buti kung economy yan. Pag economy yan, di magang-maga ang paa niyan. Pagdating dito sa destinasyon, pagdating sa Pilipinas, sa kauupo mo, sa tagal ng oras sa pag-upo mo, pagod. Ganun ang naramdaman namin pag nagbakasyon ng Pilipinas. Last year, pag bakasyon ng Pilipinas, ganun kapagod. Lalo pa nagkaedad na, kagaya ko, nagkaedad. Nako, yung pagdating sa Pilipinas, sus, ang paa ko pala na magang-maga na tapos ngalay. Hindi parang laging pala kang naglalakad ng napakalayo. Yun pala na magang-maga yung Siyempre, di nagsisirculate yung dugo. Di ka naman pwede na maglakad-lakad sa aeroplano. Kasi yung aeroplano, maya yan, sabi nga, maglagay ng sinturon, may kagad-agad yan. Saka nakasign yung sinturon, nakaplak. Hindi ka naman pwedeng mamintana ka dyan. Kasi bintana mo, katabi mo, pero paano kung ibang katabi mo? Kailangan naman tuklawin mo lang yung bintana para mamintana. Wala ka naman makikita din sa bintana. Punta tayo sa mga flight, no? Ito si Chavit Singson, pinag-usapan pala natin dito. Kawawa naman to si Chavit Singson. Tinabla na pala nito si Bongbong Marcos. At ito na, tatablahin din siya sa 2028. Wala talaga. Wala talaga to. Napaka-walang hiya talaga. Ang kapal ng mukha ni Bongbong Marcos.